Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 25, 2025. Tip of the iceberg pa lamang po. Ito pong nalalaman natin ng mga impormasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Malamang sa malamang, meron pa pong mga ibang infrastruktura na nasa ilalim po ng DPWH ang punong-puno po ng korupsyon. At dahil po sa mga kaganapan ngayon, ako po'y laging nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sapagkat kung hindi niya po ibinulgar ang mga katiwalian na ito, baka nagpapatuloy sa kanilang mga gawain ang kanyang tinawag na mga balasubas. No? Suportahan natin ang ating Pangulo patuloy. Malaki po ang sirkumstansya na kinakaharap niya na ito at hindi po kakayanin ito ng ating Pangulo nang siya lamang kahit ng itinatag na ICI. Kinakailangan po ng full cooperation po dito ng publiko para sa ganon, lahat ng mga balasuba sa ating gobyerno, sooner or later sana makulong po ang mga yan. Sa kabilang dako, sa branch po ng legislative ay pinasasalamatan po natin, syempre, ang mga bagong pamumuno nito pong sina Senate President Tito Soto at si Speaker Faustino D. III. Sa kanilang mga liderato, mukhang makakamit po natin ang katotohanan. Ang House of Representatives, inanunsyo po kahapon na isususpindi na ang pagdinig kaugnay po ng mga anomalyang ito ng Infracom. Kasi sabi po ng ating speaker na si Faustino D, mukhang wala na pong naniniwala sa kanila sa ginagawa po nilang investigasyon. Dito naman po sa Senado, sa pangunguna po ng kasalukuyang chair ng Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, syempre with the support of our Senate President, pinupuri po natin ang isang napakaganda, napakaayos, at napakapuno ng explosion na mga impormasyon, mga eksplosibong impormasyon na nakukuha po ng publiko ngayon. Kaya karapat-dapat lamang papurihan ito pong si Senador Panfilo Lacson sa kanyang pamumuno diyan plus sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, puntahan po natin ang isa sa mga di umano'y balasubas. Ito po ay si Congressman Saldico at mukhang pati ang kanya pong anak ay dismayado na po sa kanyang ginagawa. Sabi po dito sa balita ng News 5, I am deeply ashamed. Nanawagan ang anak ni Ako Bicol Party List Saldico na si Ellis na bumalik na ng Pilipinas at harapin na ang ama ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa isang mahabang mensahe sa Instagram, inilarawan ni Ellis ang lumamig na relasyon nila ni Representative Ko. At tingnan nga natin yung mahabang mensahe na yan. Ito, no? Basahin po natin. Ito pong mahabang mensahe ng kanyang anak. Kasi nakakahiya naman talaga mga tol kung ang tatay mo, kung katotohanan po ito, pero malamang sa malamang, hindi na po ito maikakaila. Sabi niya po dito, I'm here to address this situation. Pahayag po ito ni Ellis Ko, anak ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, yesterday, September 24, 2025. Before I proceed, I want to express my deepest sympathies to the people who have mobilized and stood up against corruption in the streets. I am with you. I am on your side. Talaga? Sa bagay, mukhang hindi po yata nakikita sa social media na ito'y nagpe-flex ng kanilang yaman. Parang ang kitang-kita nitong mga nakaraan na content pa nga ito nitong si Kristan ay yung babaeng anak. Though I bear my last name, ito na ang masaklap sa isang ama. Pero wala kang magagawa kung ikaw ang may kasalanan para ganito yung maging litanya ng iyong anak. I've always tried to separate myself from that affiliation. Ang saklap nun. Ang sakit nun. Kung ako masasabihan ng gano'n ng aking anak, nako, sakit nun. Wag naman sanang dumating sa punto na isa sa atin masasabihan ng ganito ng ating anak. Pero isa ito sa mga consequences ng action nito pong si Congressman Saldico. It can be denied that I was born into privilege. Despite this, I've always pushed to give back, especially to the community and to the industry I've long admired. I've moved out of my parents' home. I didn't pursue college. You see? Pati tuloy yung kinabukasan ng kanyang anak anyway, mayaman naman siguro kung sabagay, kung may prinsipyo itong anak niya, di niya tatanggapin ng yaman na galing sa nakaw, I've been working for my money
since I was 16. This isn't a sub-story. It's my effort to show transparency regarding my brand and how I chose not to participate in that system. Over the years, I've pushed to separate myself from their work and have repeatedly declined offers to participate in politics or any government-related opportunities. I have a firm belief that the people who are supposed to do this are people who have the proper skill set, education, and reasons to do so. I condemn corruption in all its forms. I understand the anger and disgust. The hate is more than valid. And for the past few weeks, I've been having an internal conflict between my morals and my family. I am only speaking out now because I needed the time to have a firm grasp of the situation. I found out about the full extent of the allegations the same way everyone else did. Before my dad entered politics, he was a businessman who provided a better life for my family. Dito natin nakikita mga tol na ang politika kadalasan nagiging dahilan para maging ganid ang isang individual. And napakarami nila. Sana ang mga ganid po na ito o tinagurian ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga balasubas, magbayad po sa kanilang mga kasalanan. As a kid, that is all I saw and all I was told. Our relationship has since become very vague when he entered politics, which made me increasingly distant, not just from him, but from my family as well. And though I try to separate myself from the affiliation, I won't exclude myself from the conversation. I am deeply ashamed and I wish for nothing but the truth to come out. There is no excuse. I firmly believe that anyone who is proven guilty of these crimes should be held accountable and should face the proper consequences. That includes my dad. I urge him to appear before the people and be accountable once and for all. I am not just speaking out against a politician. I am speaking out against my father. Ouch! No? Saklap, di ba mga tol? Napakasaklap nung sitwasyon na ito. Pero sa isang anak. Hindi na dito sa kay Saldico kasi kung totoo yung mga alegasyon sa kanya, siya may kasalanan. No? Pero napakasakit para sa isang anak na parang tinatakwil mo ng magulang mo dahil sa kabalastugan, katarantaduhan, kabalasubasuban, tama ba, na ginawa nito, di umano. And if these decisions gets me disowned, I would rather face that consequence than watch millions of people suffer from his actions. Dahil dyan, kahit paano, Elis ko, nasa sayo simpati ako. At sana lahat ng mga Nepo babies, mag-isip-isip po kayo. Binubuyang-yang ninyo. You are flaunting those wealth sa public tapos galing naman pala sa nakaw. Di ba? Ngayon mga tol, nasaan si Saldico? Yun ang malaking katanungan ngayon. Dito po sa balita, pakinggan po natin ito. Where in the world is Saldico? Matapos magpaalam para magpagamot umano sa Amerika, sa Spain daw ang bagong destinasyon ng kongresista. Handa raw si Ko na sagutin ang pagkakasangkot sa kanya sa flood control scandal. Ang tanong, uuwi naman kaya siya? Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 4 na araw na lang mula ngayon ang natitirang palugit para bumalik ng bansa si AKOB Bicol Party List Representative Saldico. 10 araw ang binigay ni House Speaker Bogie D kay Congressman Ko para umuwi at sagutin ang pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pero tila wala raw intensyong umuwi pa si Ko. Kahit ang ilang kongresista naniniwalang hindi na siya babalik dahil sa kung saan-saan na raw siya nagpapalipat-lipat ng lugar. Sa eksklusibong panayam ng Abante Radio, sinabi ni House Deputy Speaker Janet Garin na kahit si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi raw nakumbinsing mapauwi si Ko. Kaya dahil dito, nagpasya raw si Romualdez na mag-resign bilang House Speaker. Kaya ilang beses na nagpaparinig si former Speaker. He was saying that maybe if he resigns, kasi nga hindi niya mapapauwi si Zaldi eh. Pero hindi niya mapapauwi. He was saying like maybe I just need to take
command responsibility kasi it happened in the 19th Congress. Kung hindi kinaya ng kapangyarihan ni Romualdez na pauwiin si Ko, ang tanong, ano o sino ang makapagpapabalik sa kanya? Unang napaulat na nasa Amerika si Ko para sa isang medical procedure. Pero base sa flight records na eksklusibong nakalap ng politico.com.ph, 8:05 ng umaga kanina, umalis ng Dubai si Ko patungong Madrid, Spain. Inaasahan ang kanyang pagdating doon ng 7:20 ng gabi, oras sa Pilipinas. Nakakuha din ng kopya ang politiko ng Malaking bagay ito mga tol na nadidetect ngayon ng netizen. Netizen na nagbabantay. Ito ang pinakamaganda dito sa sitwasyon dahil sa pagbubulgar ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, sa public ng mga scandalous flood control projects na ito. Naging seryoso po lahat ng mga Pilipino dito except yung mga kasabwat na suriin ang bawat proyekto at kung sino man ang nasa likod maging anong tawag sa terminong gusto kong gamitin, maging mapanuri sa kanila, no? Katulad ng ginagawa ngayon dito kay Congressman Saldico. Biruin mo, hindi naman basta lamang nakuha ito ng Billionaire News Channel sa pamamagitan ng kanilang reporter. Kalat talaga ito ngayon sa internet, no? Yung flight details nitong si Saldico. Parang sa Reddit yata una itong sumulpot. At ang kahalagahan niyan, kung natutukoy ang kinaroroonan ngayon ni Saldico, eventually, magkakaroon kasi ito ng kaso. Sa ngayon, nire-recommenda na ng National Bureau of Investigation na kasuhan siya, di ba? At pagka dumating ang punto na umabot yan sa korte, syempre lalabas ang warrant of arrest para sa kanya. Napakahalaga na every now and then alam kung nasaan ang lokasyon niya para napapaliit yung lokasyon na maaaring paghanapan po sa kanya. Most importantly, yung mga bansa na maaari niyang puntahan, sana meron tayong extradition or syempre kung wala, sa pamamagitan naman ng Interpol. Kasi mga tol, ito pong pinag-uusapan po natin dito na taon 2022 to 2025 pa lamang, wala pa rito yung mga nakaraang panahon, administrasyon ng Duterte at Aquino. Pero dito pa lamang kay Saldico, nung ito'y maging Committee Appropriations Chairman, ito po, no? Kung paano po in-illustrate nitong News 5 Everywhere ng kanilang Chief Data Analyst yung 35.24 billion pesos na di umano'y in-insert nitong si Saldico at accordingly, ang napunta daw dyan ayon sa mga nakalap nating impormasyon sa balita ay naglalaro sa 7 to 8 billion pesos. Ganon katindi ang ninakaw di umano nitong si Saldico sa taong bayan. Pakinggan po natin ang ilustrasyon po na ito na may titulong Ano naman ang pwedeng gawin sa 35.24 billion pesos kwenta ni Edson. Mga kapatid, paano mo nga ba i-deliver ang 1 billion pesos? Ito ay katumbas ng 1,000,000 1,000 peso bills. Kung ang isang 1,000 peso ay 1 gram times 1 million, lumalabas na 1 tonelada ang bigat ng 1 billion pesos. Kung hahatiin sa 20 na maleta, katulad na nakita natin dito mga kapatid, ay tig 50 million pesos ang laman ng bawat isa, katumbas ng 50 kilos bawat maleta. Mabigat, pero kaya buhatin ng 2 tao. At kung 6 na van ang maghahatid, nasa 3 hanggang 4 na maleta bawat van. 1 billion pesos. Ganun kalaki, isang bagsakan. Pero teka, may mas malaki pa. 35.24 billion pesos. Nakakalula mga kapatid sa dami ng zeros. Kung may 1 million pesos ka na pwede mong gastusin araw-araw, ay aabutin ka ng 96 years bago mo maubos. 96 years. Halos isang century na. Ako nga, hindi ko alam kung paano uubusin ang 1 million pesos sa loob ng isang araw. Grabe, no? 96 years. Pero, syempre, hindi lang naman kay Saldico napunta itong 35. Bigyan ko lang kayo ng context, ano? Kasi baka ang isipin ng manonood natin ay yung 35 billion lahat napunta kay Saldico. Yan ang di umano'y in-insert niya sa budget. Kung 35 billion po yan, ang sinasabi po ng ngayon ay naka-place under protective custody na sa DOJ as witness na si Henry Alcantara, ay tumatabo ito ng 20 to 25% si Saldico. Kaya i-multiply nyo na lang 0.25 sa 35 billion. More or less, mga 7 to 8 billion pesos po talaga ang napunta sa kanya. And yesterday, may mga siniwalat ito pong si Secretary Vince Dizon na mapapanood din po natin maya-maya sa balita tungkol sa mga air assets nitong si Saldico.
Biruin ninyo, air assets pa lang 4 na piraso ay o 6, nagkakahalaga po ito ng more than 4 billion pesos. Grabe. Yung pera po natin, every time na magbabayad po tayo ng tax, mahirap man o mayaman, napupunta lamang pala sa mga katulad nitong si Saldico. Tapos meron tayong pinag-uusapan na 35.24 billion pesos sa loob lang ng 3 taon. Ano nga ba ang pwedeng bilhin ng 35 billion pesos? Nakita natin dito na 7 Gulfstream private jets kung nasa 5 billion pesos ang bawat isa. 35 na mansyon sa Forbes Park na tig 1 billion pesos. 881 na Rolls-Royce Cullinan kung 40 million pesos ang bawat isa. At lagpas 1,000 na Richard Mille watches kung tig 35 million ang bawat isa. Ganito kalaki ang kayang itapon sa luho. Mas mabuti sana mga kapatid kung nagagamit natin ang napakalaking perang ito sa 14,000 na bagong classrooms o 14,000 na barangay health centers para sa mga komunidad, 35 na provincial hospitals na may tig 100 bed capacity, 3,500 kilometers ng maayos na kalsada kung 10 million pesos ang overlay sa 1 kilometro, nasa 176,000 na full scholarships para sa mga scholar ng bayan at 4 na milyong pamilya ang kayang pakainin ng bigas sa loob ng 1 taon kung nasa 20 pesos ang kada kilo. Grabe. Bakit hanggang ngayon, kulang pa rin ang mga classroom? Ngayon, siguro masasabi natin na mayaman tayo bilang bansa kung wala pong mga kurap na pulit. At hindi lang ito mga tol, naniniwala ako, nangyayari sa infrastruktura. Yung mga simpleng korupsyon, katulad ng alokasyon sa monthly operating expenses, yung mga simpleng pagbibigay ng gas slip sa mga kakilala, yung mga simpleng gagamitin ng resources ng gobyerno para po sa paghatid paroon sa mga kamag-anak, kaibigan. Pag inipon nyo po yung mga gastos na yon, malamang sa malamang, if not billions, millions po yun. Ang daming uri po ng korupsyon. At sana wag lamang po tayo matutok. Ito po ay eye-opener sa bawat Pilipino. Wag lamang tayong matutok dito po sa mga flood control projects or infrastructures na punong-puno ng korupsyon. Sana ang mga Pilipino masuri na rin ang lahat ng kilos ng ating mga kababayang politiko. No, itong mga lingkod bayan na ito. Hindi lang politiko, lahat ng lingkod bayan. Nagtataka nga ako bakit ang daming gustong maging politiko samantala kung tutuusin yung sahod nila, kung ikukumpara mo sa kanilang mga natapos, majority sa kanila, mas malaki ang kikitain nila sa private practice Pero bakit nila minamarapat na pumasok sa politika? Kasi ito pala yung sistema, di ba? Kaya hanggat hindi po nababago ang sistema na ito sa Pilipinas, patuloy lamang tayong mababaon sa pagkakautang. Pero mo, uutang tayo. Trilyon ang uutangin ng Pilipinas sa bawat taon, tapos bahagi niyan nanakawin pala ng mga balasubas na politiko at taong gobyerno. Diba saklap, ano? Bakit may mga barangay na walang health center? At bakit may kalsadang lubak-lubak at tulay na delikadong daanan? At bakit patuloy pa rin tayong binabaha habang nalulunod sa kayamanan ang mga korap? 35.24 billion pesos. Hindi biro, hindi barya. Sa sobrang laki, kaya mo pa bang i-imagine? At sa Bulacan pa lang yan. Sa DPWH, sa flood control pa lang. At sa loob lang ng 3 taon mula 2022 hanggang 2025, galing sa tax nating lahat. Hindi ba ang yaman ng Pilipinas? Sama na rin natin yung mga rumors na nagkakabayaran sa mainstream media, sa mga kapwa ko vloggers, at kung sino-sino pang mga Pilipino. Pero inyo, tatanggapin mo yung bayad galing sa gobyerno. Kahit ano ang intention mo, tumulong ka man sa gobyerno, siraan mo man ang gobyerno, parehas lang yun. Dahil yung intention ng pondo, hindi naman para sa inyo, hindi para sa atin. Di ba? Ganun lang naman yon. Kaya ako, I always said dito sa program ko, mamatay na ang bayarang vlogger. Kasi isang uri din ng corruption yun Inalok ako ilang beses, tinanggihan ko. Sa totoo lang, to be honest. Nakakabwisit kasi itong ganito mga tol. Kung pwede lang sanang hindi tayo magbayad ng tax, di ba? Meaning, sa bawat paglabas natin, sa bawat gagawin natin, sa mga serbisyong i-engage po natin na ibibigay sa atin, kung pwede lang walang tax ton, mas mabuti. Kaso lang, hindi po pwede. Hindi iikot ang gobyerno kapag wala pong tax Yan nga po yung dugo. Buhay po ng gobyerno yan Pero sana, sa pagbubukas po ng pinto na ito sa korupsyon, malipol ng ating Pangulo at ng mga taong pinagkatiwalaan niya ang lahat ng kurap. Kung hindi man malahat, at least, katulad po ng nagawa dito sa Pasig, majority ng kurap na wala. Hindi man zero corruption dito sa amin sa Pasig, pero masasabi po namin dito at ramdam namin na ang korupsyon dito sa Pasig, unti-unting nawawala na. Ngayon, puntahan na po natin ito pong
summary ng balita po kahapon mula po sa GMA News. At mamaya, syempre, inaantabayanan lang naman natin yung Blue Ribbon Committee hearing No? Kaya nga maaga ako nagising ngayon, excited ako Hindi, sinusubukan ko ng gumising ng maaga, maglakad sa umaga para kahit paano hindi na ako nangihina. Ito, puntahan po natin, reaksyonan po natin ang mga patuloy na nakakabwisit ng mga balita pero kinakailangan po nating malaman para patuloy tayong mamulat sa sitwasyon po ng ating bansa. Kung mawawala ang kurap, marahil baka makikipagsabayan na tayo partikular sa Singapore, di ba? Noon, punong-puno ng korupsyon sa Singapore. Pero dahil naging intensified ang effort nila laban sa korupsyon, mabilis nila itong nasusolusyonan sa pamamagitan ng paghuli at pagsasampa ng kaso, even pagbitay sa mga korap na public official. Tingnan nyo sila ngayon, napakayaman na bansa. Kaya kung magagawa din dito sa Pilipinas yun, yung mabilis na proseso, pagkakakulong, ngunit walang pagkakabitay, malamang sa malamang, baka makahabol tayo sa yaman ng Singapore. Dang Bicol, Luzon, Visayas at Mindanao. Hiniling na ng DPWH na ma-freeze ang halos 5 bilyong pisong halaga ng mga asset ni Congressman Zaldico na idinagawit sa mga anomalyang flood control project. Kabilang diyan ang ilang helicopter at eroplano na nakarehistro umano sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Ko. 10 regional at district engineer pa ng ahensya ang pinagpapaliwanag naman ukol sa barangya umano nilang pamumuhay at nakatutok si Maki Pulido. And we will leave it. Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3, at Augusta Westland AW1398. Ilan lang yan sa 11 air asset na may kabuang halaga na 4.7 billion pesos ni Ako Bicol Party List Zaldico. Sa isinumiteng listahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH, nakarehistro ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder. Mga kumpanyang pare-parehong may kaugnayan kay Ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders ay kasama sa top 15 na contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Hihingi nila sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang mga pag-aari na ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Isusumite rin ng DPWH sa ICI at DOJ ang listahan ng mga sasakyang nakarehistro sa 26 na personalidad na una nang kinasuhan ng DPWH sa Ombudsman. Pinapa-freeze din nila ito sa 26 na DPWH personnel, mga engineers, undersecretaries. Ang sahod, pinakamataas na siguro 250,000 kung undersecretaries. Itong mga district engineer, hindi naman sasahod dito ng 200,000. Si Bryce Hernandez nga, 75,000 lang o 70,000 yung sahod monthly, di ba? Tapos maa-afford mo yung ganong mga sasakyan. Yung hawak mo ng Secretary Vince Dizon na yan, almost 500 million pesos of luxury cars pa lang yun, Pero siyempre kasama na doon yung kay Cesara Diskaya at kay Curly na kulang-kulang 250 million pesos. Pero imagine niyo mga tol, kahit sa halagang 2 million pesos na lang, kung ikaw 70,000 monthly ang sinasahod mo, parang ang hirap kumuha ng sasakyan kahit sabihin mong hulugan Ako nga di ko afford Sabagay, ang dami ko kasing binabayarang mga utang pa. Kaya pag nakita nyo na, ito singit ko lang. Pag nakita nyo nang may kotse si Top 1, ibig sabihin nakabayad na ako sa mga utang. Pero siguro, kung yung pinampa-scholar ko, ibinili ko na lang ng property ko, baka may sarili na akong bahay. Anyway, ganun talaga kasi ako naniniwala naman. Siningit ko lang to mga tol para na rin sa kaalaman ng lahat at sana sa bawat isa sa atin. Kasi pagka ikaw hindi gumagawa ng, I am not saying na santo ako, hindi ako mabait, pero pagka ikaw hindi na nga agrabyado sa tao, tapos kahit paano ibinabalik mo yung pagpapala sa iba sa maliit na kaparaanan, pag dumating yung punto na ikaw ang mangangailangan, merong instrumentong gagamitin sa iyo ang Diyos Yung hopeless ka na, tapos akala mo wala na. Ilang beses kong naramdaman yun dati Araw-araw gusto kong magpakamatay Buti nga, nung sinurrender ko na yung baril ko, wala nang maitututok sa ulo Pero halos dati, nagagawa kong itutok sa ulo baril Buti na lamang, salamat sa Diyos at hindi ko na ipuputok In short mga tol,
sa kabila ng mga pagsubok, pagka ikaw ay hindi umaagrabyado sa tao o sa iba, meron darating na pagpapala sa iyo. At tingin ko, itong mga abusadong tao na ito sa pondo ng bayan, dahil nga po sila'y ng abuso, ng agrabyado ng taong bayan, akala nila yung mga pagpapala nila habang buhay. Hindi, sisingilin tayo niyan. Pag tayo ng agrabyado sa kapwa, sisingilin tayo ng kapalaran. Ika nga, karma is a bitch. Diba? Pakinggan po natin patuloy ito. Katulad nitong si Saldico, yung mga air assets nito. Sooner or later, babawiin ng gobyerno yan. Anti-Money Laundering Council. Halos kalahating bilyong piso ang kabuang halaga nito. Pero hindi pa natin alam. Baka naman meron dito, meron silang mga kaibigan o kapamilya. Pinapahanap na rin po natin. So this is just an initial list from the LTO. Hindi tayo nagtataka. Ang karamihan dito, ang malaki dito, ay sa mga Diskaya. Kay Sara Diskaya pa lang, 218 million na out of the 474. 10 regional at district engineers naman ng DPWH ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang inisyu sa kanilang show cause order. Kailangan nilang magpaliwanag sa alegasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na proyekto o di umano'y paninira ng mga dokumento. Humaharap sila sa kasong administratibo pero kung may sapat na ebidensya, isusumite ito ng DPWH sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Sabi ni Dizon noong August 15. Tinan niyo yung sinabi ni Secretary Dizon, hindi siya magtataka kung linggo-linggo may ganyang listahan na lalabas. Ganito ka widespread. Kaya nga ako, lagi nating sinasabi, binibigyan ng emphasis sa ating program, na yung nakikita po natin sa Bulacan, tip of the iceberg pa lang. Kalingkingan pa lang ito ng bahagi ng tao. Imagine niyo po yung Pilipinas. Ang liit na portion lang po dyan ng Bulacan. Kung bawat distrito may corrupt, ilang district, thousands, meron po tayo sa Pilipinas. Ilang tao kaya ang makukulong dito? Yan ang malalaman natin. Ang nakakalungkot lang isipin ngayon mga tol, meron na lamang kulang-kulang 3 taon na panunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. What if mag-iba ang Pangulo? Maipagpapatuloy kaya yung intensity na ginagawa ngayon? Kaya dapat ma-institutionalize, hindi lamang executive order. I agree with the proposal na yung independent commission ay ma-institutionalize, meaning maging Republic Acts po ito, maging batas talaga. Kasi ang executive order pwedeng i-revoke Pagka napalitan si Pangulong Bongbong Marcos, tapos hindi conforme yung bagong Pangulo sa diskarte na ganito, i-revoke niya lang yung executive order creating ICI at wala na. Tapos na rin yung effort. At idagdag ko na rin bago ko makalimutan, baka kasi wala dito sa balitang ating papanoorin. Si Secretary Boying Remulla nakakuha na ng clearance sa ombudsman dahil nga po siya nag-a-apply sa posisyon na yan. Sana total kasama na siya sa shortlist. Hindi natin pinapangunahan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sana mapili siya. Nakita po natin yung passion no? Nakita ko po talaga yung eagerness dito po kay Secretary Boying na gawin yung nararapat. Tingin ko, ito ay dahil na rin sa kondisyon niya ayoko maging masama sa paningin ng sasabihin ko, Pero 'di ba, si Secretary Boying Remulla na-bypass po ito sa heart surgery. Kumbaga, baka tingin niya, ito na yung ikalawang buhay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos, kaya gagawin ko na ang tama. At ganun yung nakikita natin sa kanya. Mula nang naupo siya sa Department of Justice as Secretary, wala pong kontrobersiya except doon sa anak niya na fully emancipated na dahil 35 o 37 years old na yun. May sarili ng pamilya. Wala nang pakialam doon kung tutuusin sa mga diskarte sa buhay noon si Secretary Remulla. After all, na-dismiss ang kaso laban sa kanya, yung kaugnay ng droga. Pero other than that, wala tayong makita. Ang dami pong patunay at nagsasabi, even yung whistleblower ng Missing Sabongeros na ngayon masyadong parang nakakalimutan na ng tao, pero wag po natin kalimutan. Sabi ni Julie Patidongan, hindi kayang bayaran si Secretary Remulla. O pagka ganyan ang ombudsman, tingin ko, may kalalagyan itong mga tiwaling politiko. Bakit? Kahit matapos ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka naupo bilang ombudsman itong si Boying Remulla, 7 years po ang termino niya. Di ibig sabihin,
kung ma-appoint siya ngayong 2025 hanggang 2032, ombudsman siya. Kaya sana ipanalangin natin na mapili ng ating Pangulo si Secretary Boying Remulla. Ang ingay ng basura, pero tuloy-tuloy lang po tayo. Nagretiro si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Ang itinuro ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na pasimuno ng mga maanumalyang flood control project. Pero kahit retirado, di pa rin naman daw makakataka si Bernardo sa mga posibleng kaso. Tingin ni Dizon, kalat sa buong Pilipinas sa mga ghost project. Singit lang ako, no? Ang daming concern sa buhok ko. Marahil hindi nyo napanood yung mga previous live stream ko, yung mga pagsasalita ko. Nagkaroon ako ng allergy sa ulo, mga tol. Maraming butlig yan, no? Sobrang kate. Nagpaderma na ako. Una sa salon, gumastos ako ng kulang-kulang 6,000. Ay hindi, kulang-kulang 14,000. Kasi nadamay pati yung mga anak ko at asawa ko. Saklap, di ba? Yung mga biglaang gastos. Pero ang mahalaga, masaya sila. Yun lang naman eh. Hindi ko naman hangad yumaman. Ang hangad ko lang, mapasaya ko pamilya ko eh. Tapos walang nangyari. Di pag from Ricky Reyes, punta kami ng Santa Lucia. May dermatologist doon. Gastos ako. Kulang-kulang 8,000. Pero still, Makati. Kaya nag-decide na ako na paputulan na. Hindi naman po ibig sabihin nun, magbibitiw po ako ng suporta sa ating Pangulo. Huwag niyo na pong pansinin yung buhok ko. Nakikita nyo nga po eh. Di ba common sense mga tol? Pag tinanggal ko ito, ibig sabihin, nagbitiw na ako ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ito, although pinangako ko, may mga extraordinary circumstances eh. Siguro naman, naging true enough ako sa aking panata. Biruin niyo, since December 31, 2022 until the other day, saka lang ako nagpaputol ng buhok. More than 3 years. Mas matagal pa sa panunungkulan ng ating Pangulo ang buhok ko eh. Kaso lang hindi na kaya. Yung buhok ko sobrang haba, sobrang nipis. Naka-bolt, ay naka-safe dito na walang laman. Meron lang kaunting laman na baka 3,000 yung safe. Kasi sabi nila, pag naka-safe ka daw, saswertein ka sa buhay. Mukhang hindi naman totoo. Naka-safe ako eh, di ko naman madagdagan. Maliban siguro kung kumandidato kong senador o kaya kongresista, mapupuno ko yung safe. Nag-joke lang ako mga tol ha. No, doon nilagay ko doon kasi souvenir ko 'yun eh. Pinapangarap ko na at the end of the term ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi ko man natupad ng buo yung panata ko, ipo-portrait ko 'yan with the caricature o kung ano man ang tawag doon sa portrait na bibilihin ko sooner or later. Ilalagay ko 'yon, papipirmahan ko kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Eh wag kayong mag-alala mga tol. Balik tayo dito sa ating pinag-uusapang balita. Hindi lang sa Bulacan at maaaring abuti ng taon bago matunto ng lahat ng mga proyektong ito. Do you think I can find out how many ghost projects there are for thousands and thousands of projects in the entire country? It's that horrific. This is all over. This is not just Bulacan. Para sa GMA Integrated News, makikita na all over. Kaya nga ang tanong ko, kasi ako, interested talaga ako sa 51 billion pesos eh. No? Isingit natin ito. Baka nagkakalimutan kasi tayo mga tol eh. Merong 51 billion na hindi po natin dapat kalimutan. 51 billion. Teka lang hanapin natin. Pulong Duterte. Ito hindi natin to dapat kalimutan. 51 billion pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's... Sabi ni Opelia nakita ko lang, mag-contractor daw ako. I disagree. Magko-kongresista ako. O kaya senador, mas malaki kitaan eh. Papatawa lang ako mga tol ha. Kontratista, magkano lang ang kinikita? Mga 10 to 15% lang. Pagka kongresista ka, katulad ni saldi ko, 20 to 25%, di ba? Pag naniwala kayo sa akin, tanga kayo. $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi Teka lang, baka yung mga basher, i-edit yun di ba? Kasi sabi ko, pag naniwala kayo sa akin, tanga kayo. Ang context nun, baka i-edit ng mga basher, palabasin sa mga, alam nyo, dami kong basher I-screen record yan, tapos i-re-upload nila. Di magagalit sa akin yung mga manonood natin ngayon. Pero ang context nun, yung pagbibiro ko na ako'y tatakbo ng pagka-senador o kaya pagka-kongresista, tapos kikita ako ng malaki. Yun po yun Pag naniwala kayo doon, tanga po maniniwala sa statement na yun.
makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba nyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa ring budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you could... Etong si Elizalde ko, hindi ito sumulpot sa leadership lamang nitong si former Speaker Martin Romualdez. Ito nga mismo yung balita, Regarding the alleged huge funds allocated to Mindanao, Ko said, wala, may bilog Teka lang nasaan ba yon? Nawala yung, ulitin nga natin. 51 billion pesos. Pero ang punto lang mga tol, si Ko, during Duterte administration, ito ay nagtatama sana. Kaso lang, ang masaklap, mas naging garapal siya during Marcos administration. Pero nagkamali siya. Kasi pinabayaan lang siya ng Duterte. Hindi siya pinabayaan ngayon ni Pangulo. Diba, kung maaalala ninyo, as early as December last year, sinibak ito bilang chairman ng Committee on Appropriations. Yun na pala senyales. Baka that time, nag-iimbestiga na ang ating Pangulo. Hindi siya basta-basta tatanggalin at papalitan ni Congresswoman Swangsing kung walang kasalanan ito siguro natanggal siya. Kaya malamang sa malamang noon pa, nagsisimula na ang investigasyon at ngayon na lamang inilahad ni Pangulo during SONA niya. Sus. Yan ang binigay sa anak ni Duterte na si Paulo Duterte nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paulo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niya kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba nyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa ring budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the Holy Land at walang may lakas loob para saklap, nung panahon ni Duterte, walang may lakas ng loob. Sabagay, patay ka kasi pagka kinwestiyon mo, patay ka Montra kay Duterte nung panahon niya. So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Nung 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Tapos nung 2021, naging 25 billion pesos. Dito, magingay tayo mga tol. Sino ang district engineer sa Davao Region na in general? Kasi ang pinag-uusapan pa lamang natin, First District sa pamumuno nitong si Congressman Pulong Duterte. Dapat maging maingay din po tayo rito. Dahil hindi ako naniniwala na walang korupsyon sa 51 billion pesos na ito. At noong 2022, nabigyan siya ng 13 billion pesos. Apparently, yun daw ay para sa mga proyekto with the DPWH. Dan kinonfirm ng DPWH na nakuha niya itong perang to. Ang tanong, anong klaseng proyekto ang nangangailangan ng ganyang kalaking halaga para sa isang kongresista? Ang isang kongresista ay isang mambabatas. Legislative branch siya. They're not supposed to be doing projects. That's the job of the mayor and the executive department, not the legislative department. I'm already against giving any representatives of Congress any money for mga special projects because that becomes a source of corruption. To give a member of Congress 51 billion pesos in 3 years, ay, gaguhan na talaga to. So just to give you a point of reference, naghanap-hanap ako, tinignan kung magkano ba ang annual budget ng isang city sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So tinignan ko muna yung Cebu. Actually, tinignan ko rin yung Davao pero nahirapan akong hanapin yung actual number kaya pwede nyo i-confirm kung tama itong number na nakita ko or hindi Pero sa Cebu, which is comparable to Davao, nakita ko magkano yung budget nila per year for the entire city government.
Ito po ang budget nila taon-taon. In 2020, Cebu had an annual budget of 10.4 billion pesos. Para po yan makapagbigay ng tamang serbisyo at mapatakbo ang gobyerno ng buong Cebu sa isang taon. Paulo Duterte alone got 13 billion pesos. No, walang may alam kung saan ba niya to ginastos. In 2021, Cebu spent 10.1 billion pesos. That's their annual budget to be able to provide services, pay for salaries, and all of those things to run the city government. Paulo Duterte got 25 billion pesos. One person. Saan niya yan ginamit? And in 2022, Cebu had an annual budget of 8.9 billion. By the way, may depensa dyan si Pulong Duterte. Ang sabi niya, yung sinasabing 51 billion pesos, all accounted daw yan. All accounted. Pero ang binigay niyang figures as per COA is 49 billion pesos. Nasan yung 2 bilyong piso? Pangalawa, kung all accounted yan, ang gumawa COA, may mga issue nga ngayon sa COA. Di ba? Sinasabi na may mga kasabwat sa COA. Kaya dapat masuri ito. Nananawagan tayo kay na Secretary Vince Dizon sa ilalim po ng inyong departamento, suriin ang regional director ng Davao Region at mga district engineers dyan. At sa ating ICI, lalong-lalo na kay Mayor Benji Magalong bilang special advisor and investigator, wag niyo po sanang santuhin ang Duterte o kung sino man sa mga kaalyado nito, partikular sa Davao Region. Kasi dyan po kayo matetest. Dahil hindi mawawala sa isipan ng tao hanggang sa ngayon na kayo'y kumikiling sa mga Duterte. Patunayan nyo po sa amin, katulad ng ginawa nyo noon during Aquino administration na kahit Pangulo ng Pilipinas, kung may kasalanan, ilalahad nyo sa inyong report. Ganon din ang gawin nyo sa ngayon. Kung sa tingin ninyo may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos, wag po kayo mag-atubili. Ilahad yun. Pero ako, malakas ang paniniwala ko, walang alam dyan si PBBM. Sino naman ang tanga na magpapaimbestiga ka ng todo-todo tapos ikaw pala sangkot mismo. 'Di ba? Common sense 'yon. Tuloy po natin pakinggan ito kasi parang nakakalimutan ng tao itong 51 billion pesos. And Paulo Duterte got 13 billion pesos. Harap-harapan na tayo niloloko at ginagago ng pamilyang to eh. Now, tingnan naman natin ang isang city sa Metro Manila. In Mandaluyong, for example, para makita mong gaano kalala yung 51 billion pesos. In 2020, ang annual budget ng Mandaluyong is 5.8 billion pesos. In 2021, Mandaluyong had an annual budget of 8.6 billion pesos para patakbuhin yung buong city government. And in 2022, Mandaluyong had an annual budget of 10.4 billion pesos. At ang isang kongresista na hindi naman talaga dapat nakakakuha ng kahit na anumang halaga para sa mga proyekto dahil hindi nila trabaho yan, ay nakakuha ng 51 billion pesos. Diba? Hindi nila trabaho pero proponent sila. Anyway, balik tayo dito po sa pinapanood po natin na balita. Tutok, 24 oras. Ipinasok na bilang protected witness ng Justice Department. Eto, sang-ayon ba kayo dito sa naging desisyon ng Department of Justice sa pangunguna ni Secretary Boying Remulla? Ako, sa totoo lang, nung una, ayoko eh. Kasi parang insulto na biruin mo, pinagnakawan na tayo tapos poprotektahan pa ng gobyerno, tayo pa magbabayad sa protection services na yan. Pero kung magiging objective tayo, katulad ng ginawa marahil ng DOJ, sila kasi yung susi. Pagka may nangyari po sa mga taong ito, pag pinapatay ito at magtagumpay yung magpapatay, di wala na. Wala na yung mga link doon sa mga inaakusahan nila. Kaya tanggapin na lang natin ang katotohanan na para mabigyan po ng kalutasan at katarungan ng pagnanakaw sa pondo po ng bayan, kinakailangan pong magsakripisyo po tayo. Kasama po dyan ang pagtanggap sa mga individual na ito na muli tayo magbayad para protektahan sila. Ang tatlong dating engineer ng DPWH at mag-asawang Diskaya. Pero hindi pa sila state witness at hindi pa napag-uusapan ng kondisyon na pagbabalik ng mga nakaumanong pera o ari-arian. Nakatutok si Salima Refra. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila.
Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat ng kasama. At kaugnay niyan, isingit natin itong naging interview kay Attorney Raymond Fortun. I hope makita ko, no? Patuloy niyo muna pakinggan yan. Maaari magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na sila ni Remullas. Ito, pakinggan natin yung interview kay Attorney Raymond Fortun. Kasi si Attorney Raymond Fortun ang nagmamay-ari ng law office na ang law office na pinanggalingan ng abogado nito pong si Bryce Hernandez. Sa isang separate interview, maganda yung tanong ni Carmine ng ABS-CBN. Tinanong niya, at tanong ko din yun maaatim nyo ba na bilang abogado kayo ay binabayaran ng pera na galing sa nakaw, pera ng taong bayan? Ang naging sagot doon ni